Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong December 28 to January 3, 2025. Merry Christmas and Merry more blessing to come. At syempre happy birthday kay Jesus, kay Papa Jesus, sa kanyang kaarawan. At sa aking mga subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan niyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran, nasa inyo pa rin ito. Kaya mag-trust kayo sa intuition nyo, ha? Gawin yung guide, yung mga warning sign na pwedeng ipalabas o ilabas ni card dito para may idea din kayo kung ano mga pwede kayong ma-alert, pwedeng mga warning, ganyan. Hindi yung negative warning yun, no? Para mag-guide kayo rin. Pero kung gusto niyo na positive reading lang, hindi itong channel na to para sa inyo. Meron tayong Virgo, Leo, Sagittarius, Capricorn, and Aries. Okay, maaaring makaka-receive ka ng communication or information na manggagaling ito sa isang matanda or matanda to sa iyo or related itong matanda na to. Sa nakikita ko dito, makakakaroon, maaaring magbibigay ka ng tulong or may hihingi sa iyo ng tulong, ano? Or ikaw magbibigay ng tulong. Nagkakaroon ka, there's a feeling emotion situation din ako na nakikita sa iyo. Medyo magulo yung sitwasyon o may mga naguguluhan ka or magulo yung mga bagay-bagay. Nagkakaroon ka ng mga, you're feeling emotion or mga nagkakaroon iba sa inyo ng mga reflection from the past situation or may din na may mga naiisip ka na mga past situation or yung pwedeng naiisip mo yung mas matanda sa yung tao na yun, pwedeng ganon, no? Or pwede rin na magkakaroon ka ng problema or hindi pagkakaunawaan sa iba, sa isang taong mas may edad sa iyo o mas matanda sa iyo. Yun na nakikita ko dito. And then also, mag-ingat kayo sa mga matatalim na bagay. No, matatalas na bagay. Pwedeng maihiwa ka, matutusok ka, madudugo, o kaya kung ano man yan. Kahit yung mga corner, ingat ka lang. No? O kaya basta there's a needle, ganyan sa iba. May makabigla ang magaganap o mangyayari. Warning lang naman yun. Sa nakita ko dito, there's an danger or there's an accident. May mga may doctor hospital or maintenance man ito or may mga surgery ako na nakita sa'yo. Pwede magpapa-hospital ka lang, ganyan. Or pwedeng yung tao na yon is need niya ng hospitalization o kailangan niya magpa-check up, pwedeng ganun. Kung ano man yung aspeto, kung saan naman to. No? Or sa iba naman sa inyo is maaring nahandoon yung point na may mga bagay na need to resolve pagdating doon sa sitwasyon na yun. And then also, ang nakikita ko sa'yo dito, magkakaroon ng mga conflict or magkakaroon ng mga debate. Pwedeng pag-uusap, and then doon ka maging emotion. Pwedeng magkakaroon ng malaki man o maliit yung conflict na yan. Yan. May mga hard work or there's a hardship situation ako na nakikita sa iyo. Pwedeng halimbawa, meron kang gustong gawin, may gusto kang panindigan, o may gusto kang actionan, pero hindi mo makamit. Pwedeng ganoon. Kaya na-feel pain or you feel hard dito sa sitwasyon. Parang binibigay mo na yung hard work mo, pero hindi mo siya makuha or hindi mo mag-success. Pwedeng ganoon. Pero tandaan mo, nasa sa si key. No? Ibig sabihin, nasa kamay mo yung susi kung paano babaguhin yung destiny mo. Nasa sa'yo yung answer na yan. Nasa sa'yo lahat. As in, nasa sa'yo yung susi na yan. No? Yan, to resolve something, nasa sa'yo yun. Kailangan mo lang din kasi na maintindihan yung mga bagay-bagay. And mas more be matured, ang sinasabi rin dito, and alam ko na you want peace sa'yo, pero nasa sa'yo yun, ang sabi dito. Binibigay na sa'yo yung desisyon na to, sa nakita ko Makakaramdam ka daw ng painful. Pwede siya sa physical activity, pwede siya sa trabaho mo, pwede siya sa mga gagawin, o pwede siya sa mga accident or mga painful na pwede maganap sa'yo or malapit sa puso mo. Yun na nakikita ko sa'yo.
Yun. And then there's a feeling emotion eh. Hindi ko alam why. Maaaring magiging very emotional ka or you need to trust sa intuition mo dito sa nakikita ko dito. May mga papuri ako na nakikita sa'yo, pero may mga hindi rin. Ano eh, nahahati kasi siya eh. May mga papuri, may mga, o pwede naman na may iniisip ka na isang idea na you expected papuri or paghanga or pasasalamat pero hindi naganap or hindi nangyari, di ba? Pwedeng ganon o kaya naman eh may pupurihin ka o may pasasalamatan ka or may taong pupuri sa'yo o pasasalamatan ka, mga ganyan. And may mga ini-imagine din yung iba, no? Parang there's an imagination or mga iniisip ka na yung na imagination na you want to success dun sa sitwasyon na yun. Pero syempre, the key is in yours. And also the fulfillment, ano? And then yung thinking about something fulfillment. Pero may mga magpo-fulfill naman sa'yo eh. Yun nga lang, kailangan mo lang aksyonan. Huwag ka lang ma-misalignment ang nakikita ko dito. Mag-iingat ka. Palagi. Your energy. Pwede sa iba dito, pwede rin dito sa iba dito na merong isang matagal na isang sitwasyon sa buhay mo na hanggang ngayon is gumugulo pa rin sa'yo. Sa iba sa inyo ganun. Your energy is the sun. Ano yun, universe? Ano yun? Okay, your energy. Yung energy mo dito, nandito ka kasi sa situation mo, masaya naman yung iba dito, no? Yan, masaya kaso marami ka lang iniisip. Kasi nakikita ko dito, imbalance ka dito sa sitwasyon. Ibig sabihin, is yung iba, there's a happiness o may mga kasiyahan na magaganap this week kasi nga it's, New Year or Christmas talaga. Diba? Pero pwedeng masaya ka pero may mga inaasam ka pa na halimbawa gusto kong makasama to, gusto kong kausap to, gusto ko na nandito siya, ganyan, gusto ko ganito, ganyan. Pwedeng ganon pero mahirap, 'di ba? Ganon. Hindi pwede, pwedeng ganon. And sa iba sa inyo is yung energy na nakikita ko is there's a deep wound situation ako na nakikita sa iyo. Parang may mga painful situation or you're feeling sad in this situation. May mga sad siguro mag-reflect sa iyo or maybe makakaramdam ka na ng sadness, ganyan. May mga sadness, may mga kung titingnan ko dito, yung iba dito kung yung iba sa inyo denying kayo sa sarili nyo na deep inside malungkot yung inside nyo pero pinapakita nyo na napakasaya nyo. Nandun ka sa point na yun. Denying ka lang sa sarili mo. Kung tutuusin meron ka mga dinadamdam. Ganun. So nakita ko dito. And also, ang imbalance to energy mo, I don't know why pero there's a painful no? Painful of situation. Merong ko parang you're looking for something successful or recovery. Ganyan. Pwede rin kasi dito na na dahil nga sa sobrang in 1 year baka nandun ka sa point na pagod, ganyan, sa nakita ko sa'yo dito. Diba, baka pagod ka lang o kaya may mga mararamdaman ka na mga sakit. Yan, sakit sa katawan, sakit ng likod, balakang, bato, balikat, kung ano man yan, mga pain. Baka may maramdaman ka mga pain. Kasi diba sabi ko kanina may painful situation. Ako nakikita sa iyo. Dito sa sitwasyon may mga tao na hindi kayo magiging same page. Or hindi kayo magkakasundo. Also, yung energy mo dito, may taong hindi ka pinagkakatiwalaan? Or yung tao na to hindi kanya pinagkakatiwalaan? Tingnan natin ang parating sa'yo. Ingat sa mga panggagamit. Pwede rin na meron kang iniisip na tao dito na gusto mo magkaroon kayo ng pag-uusap or connection. No? Pwedeng ganun na gusto mong kasi siya yung kasiyahan mo or siya yung
gusto mong ma-recover yung connection na to. Pwedeng nandun ka sa point of thinking about that person. Pwedeng ganun. O gusto mo siya makasama, pwedeng ganun. Ano parating sa kanya? Kay Gemini. Anong ibig sabihin? Parating sa'yo. Parating sa'yo, anong ibig sabihin, universe? Okay. Parating dito, meron ka daw isa sa ayos, Tagalog, engot. Ito nga, engot talaga ako. Minsan namamali ako. Meron ka daw isa sa ayos, Meron ka daw aayusin, ako pinaka the best. Isa sa ayos! Meron ka daw isa sa ayos na bagay o sitwasyon dito. Yun. Pwedeng ito is related siya sa a group of people. Pwedeng ganun. Yan. Halimbawa, siguro baka mag-meet kayo, ganyan. O magkakaroon ka ng plano to meet someone. Basta may isa sa ayos ka daw na isang sitwasyon dito. Pwede rin na parating sa'yo, magkakaroon ka ng mga travel. Pwedeng maliit yan, maliit. Malayo man yan o malapit. Pwedeng ganun. So, nakikita ko sa iba sa inyo. And then also, sa iba na parating sa inyo is, universe, explain mo sa akin to. Ooh, Galileo, talaga. May problema ka sa pera? Okay, parating sa'yo, ibig sabihin, may tao dito na ikaw ang hihingi ng tulong o naghihintay ka na tulungan ka niya, or itong tao na to is naghihintay or maybe naghihintay siya na hihingi ng tulong sa'yo or hihingi siya ng tulong sa'yo. Yun na nakikita ko. Dito. Parating sa'yo, magkakaroon ka ng hindi pagkakasundo sa isang taong babae. Hindi ko alam sinong babae na to sa'yo. Kasi di sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, or meron tayong Scorpio, and meron tayong also the water sign kasi to, Yan, kung sino man yan, Pisces, Cancer, Scorpio. Yun, magkakaroon ka ng doon. Maaring magkakaroon ka ng hindi pagkakaintindihan, or hindi ka niya maiintindihan, or hindi mo siya maiintindihan. Yun na nakikita ko ito. Ate, malapit ba siya sa... Yes, malapit siya sa'yo. Pwedeng kapatid mo to, magulang mo to. Yun. Kung sino man siya, basta dun sa ipasok mo yung sinabi ko sa'yo. Yun na nakikita ko dito. And also, parating sa'yo, is may tao daw na magbibigay ng advice or support. Or hihingi ng advice or support. Vice versahin mo na lang. O halimbawa, baka bigyan ka niya ng pera kasi wala kang pera, di ba? O kaya kulang ka ng pera. O kaya itong taon na to, may problema siya sa pera. Ay kasi nga Pasko, tsaka Happy New Year, baka magbibigay siya sa'yo. Lalo na kung wala kang pera. O kaya hihingi siya sa'yo ng pera. I-vice versa mo na lang. Kasi hindi ko naman binanggit yung pangalan mo eh. Yan. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Ano dapat niya iwasan, universe? Hoy, Gemini, magtulog-tulog ha pag may time. Magbawi-bawi kayo ng tulog kung kulang kayo sa tulog. Magpahinga rin pag may time, ha? Huwag niyong i-force yung sarili niyo. Ay, parating din pala sa'yo, may magtatapos sa buhay mo. May magtatapos sa'yo dito. There's an end of a cycle, sabihin.
Yan, may magtatapos or may transformation, may paglipat eh. Hindi ko alam in what way, or maybe you're thinking about something lipat. Hindi ko alam kung anong lipat, kung may ililipat ka ba, or may pag-alis, o paglipat, pag-move, pwedeng ganun, or pag-uumpisa ng bagong buhay, ganyan. Or pag-i-start ng isang sitwasyon. Or maybe you're waiting for something, mga bagay na kailangang maayos, isaayos, mga ganyan. Yung nakita ko sa'yo. Dapat iwasan. Ano yun? Matalampon? Ay, jongit. May unhappiness situation ka. May tension na hindi pa tapos. Okay, dapat mong iwasan yung ma-imbalance ka. Iwasan mo yung hindi pahalagahan yung pera mo. Ganyan. Iwasan mo yung hindi pahalagahan yung mga taong nasa paligid mo, pera mo man yan, o sino man yan. No, iwasan mo na yun nga, ma-imbalance ka, or yung magkaroon ka ng self-doubt or doubt in any situation of life. Iwasan mo yung kalungkutan, yung magkaroon ka ng false impression din, yung mapanghinaan yan ng loob, yung sitwasyon na hindi mo alam kung ano yung kinatahak mo, kung ano yung desisyon mo, kung ano yung sinasabi mo. Pagtas ka sa intuition, pag-isipan mong maigi, tama ba 'tong ginagawa ko, yung sinasabi ko, makakagood ba, yung desisyon ko okay ba, gano'n. Isipin mo rin yung sarili mo, ha. Iwasan mo yung mga tao na aabusuduhin ka or mang-abuso ng tao. Yung hindi ka mag-save ng money, no, or hindi ka maghigpit, siyempre isa rin 'yon. No, try to make it balance and control. Siyempre iwasan mo na yung basta-basta na lang, kasi dito sa sitwasyon mo, you need to choose your battle, no? Sinasabi sa'yo, you need to choose your battle. Huwag yung ipipilit mo yung isang sitwasyon dahil sa gusto mo, 'di ba? Huwag gano'n. Pero it's up to you, buhay mo 'yan. Sabi mo na naman, "Ate nakikialam ka ha." O kaya yung mga tao na gano'n, ganyan. Halimbawa, yung mga tao na gano'n, ipipilit niya yung gusto niyang sabihin sa'yo, bubulihin ka niya, basta para masaktan ka, ay naku kung ako sa'yo, let it go. Ganun na lang ang gawin mo, no? Kaysa magpa-stress ka or ma-stress ka or ma-depress ka pa sa kanya, ma-anxiety ka sa kanya. Bahala ka mo siya ang mamroblema sa'yo. Ganun lang. Tingnan natin. Tsaka yung ano ha, yung sumobra yung gastos. Tulad sabi ko, di ba, you need to save money. Yung sobra yung gastos. Hindi porket na may nakakuha ka, ganyan. Basta you need, paano pagka may emergency, di ba? Isipin mo rin yun. O, what if? O, saka kukuha. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Gemini. Kamusta ang love niya? May nag-iisip. When it comes to love, iba dito single You are single. Opo ate. Barainin. Nag-separate na pala itong mga to. Okay. Kung kayo is single, you need to be patient lang daw, ang sabi dito. Maging patient ka lang daw, and huwag ka magmamadali, sabi dito. Kasi dapat dito, kailangan mo daw magmanman. No? Kailangan mo magmanman, kumbaga, kailangan mo pag-isipan, ano ba talaga yung gusto mo pagdating sa love? Ano ba yung makapagbibigay sa'yo pagdating sa love? Ibig sabihin, mayroon din ako nakikita dito na may ibibigay sa'yo si Divine, no? May ibibigay sa'yo si Universe na bagong tao na makakausap o makapagbigay sa'yo ng excitement sa'yo. In a divine timing, ibibigay niya ito ng biglaan. At makakaramdam ka dito ng kasiyahan sa tao na to. Maaari ito is magkakaroon ng connected sa'yo. Pwedeng nakakausap mo na to or matagal mo nakausap o matagal mo nakakilala or related siya sa mga trabaho mo or kasama sa trabaho. Yun. Pwedeng halimbawa, nagkaroon kayo ng mga inuman, tapos may nakilala kayo ng mga kaibigan mo, o kaya
halimbawa kasamahan mo, may kaibigan siya, may kakilala siya, isinokay niya sa'yo, pinakilala niya sa'yo, puwedeng basta related yung tao, may related na tao na connected sa'yo. Puwede naman na iba sa inyo kasamahan niyo na 'to sa trabaho or dati niyo nakakilala. 'Yun ang nakikita ko sa'yo. In a divine timing, the perfect person na makapagbibigay sa'yo ng kasiyahan ay darating. Pero sabi dito, you need to heal muna. Kaya 'di ba sabi ko sa'yo, you need to maging patient ka lang at pag-isipan mo maigi. Magugulat ka lang sa tao na 'to. Puwedeng isa o dalawa ang darating sa'yo. Unexpected. Basta expect the unexpected. And then, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na 'to, Gemini, dito kasi sa sitwasyon, isa lang ang naging very supportive or isa lang naging very loyal dito sa relationship na 'to. Kasi yung isa sa inyo is very independent. Yes, nagkaroon ng someone or may pumagitan sa relasyon na 'to. Naging very needy yung isa dito. Nagkaroon naman ng pag-a-analyze yung sitwasyon. Ang nakikita ko dito, sa tingin ko alam o naramdaman ng isa sa inyo na may something in this relationship. Nagbulag-bulagan na lang, no? Hanggang sa dumating na nagkaroon ng pag-iisip at biglaan na lang din na hindi naging good yung foundation na ito or yung relasyon na ito. Yan, nagkaroon ng kung titingnan ko dito, in-evaluate pa ng isa dito, pero nagkaroon na siya ng pagtahak ng iba. Why? Kasi meron siyang taong nakilala na nakapagbigay sa kanya ng kasiyahan. Pwedeng ito is kilala niya ito sa trabaho or ito is bagong tao sa kanya. Yun ang nakikita ko dito. At i-connect ba siya sa akin? Patay tayo dyan. Naiisip ka naman niya, sabi niya. Pero sabi niya, I'm sorry but I need to move on. Ang nakikita ko dito. Or nahandito yung point. Pero nahahatak siya na nakaraan, no? Pero andito pa rin yung feeling. Andito siya, oh. Pero bakit ganito? Nagkakaroon kasi siya ng pagkokontrol sa sarili niya. Hindi ko alam why, pero andun yung isa sa inyo na day manifesting. Parang nandun yung isa sa inyo na nagkakaroon siya ng maraming questioning pagdating sa isip niya. Bakit ganun? Bakit ganyan? Kung mag-move ba ako, baka ma-reject ako, baka ganyan. Nagkakaroon siya ng pagkokontrol sa kanyang emotions, no? Pero ang nasa isip niya is gusto niya pa rin ng getting together. Tama dito si Tiana Pagkapso. Gusto niya pa rin ng getting together or union itong tao na to, no? Sa nakikita ko dito. Naiisip ka naman niya, kokontrol lang siya na ano, parang nandun siya sa point na they enjoying o ini-enjoy yung sarili niya together with comes to a friend, to a family, sa mga kasama niya sa trabaho, nandun siya sa point na yon sa nakikita ko dito. Pero they feeling lost o feeling rejected itong tao na ito. Nakatanaw pa rin naman siya sa nakaraan kahit papaano sa nakikita ko dito. Yun. Pero sabi dito kasi, kung kami. No, isa dito nag-iisip na kung kami is kami. Oh, 'di ba? Nandoon siya sa point na 'yon. Parang hinayaan na lang din niya kay universe o binigay niya na lang kay universe yung tadhana. Kasi hindi siya gano'n yung isa dito hindi siya nag-push forward to connect dito. Parang universe kayo na bahala, kung kami. Gano'n. Alam mo dito kasi, kaya nangyayari to, kasi something need to learn. May mga bagay na kailangan matutunan ng bawat isa pagdating sa relasyon. Kaya maaring pinaghiwalay mo na kayo, kasi may mga bagay na kailangan nyo munang matutunan o kailangan nyo mapag-aralan pagdating sa relasyon. Kailangan nyo muna yung makapagsubok, no? Nagkaroon talaga dito ng mga panglilinlang o pandaraya o hindi naging very supportive yung isa, maybe nagkaroon talaga ng disloyalty. Hindi kasi ganun naging super success yung relationship na o kaya nga ate naghiwalay. Hindi, kumbaga hindi pinush. Alam mo yun yung hindi, ibig sabihin 'di ba kapag halimbawa nag-away kayo, kung talagang gustong-gusto mo siya, ipupush mo yun na hindi kayo magkahiwalay, 'di ba? Ganun yun Pero ang nakita ko kasi dito, hindi nagkaroon ng push yung isa sa inyo. Yun, kaya nangyari yung ganun. Kung kayo naman is in relationship, hoping, hoping naman na hindi kayo mag-aaway, syempre. Pero dito sa sitwasyon nyo,
Very independent kasi yung isa dito. Parang yung isa sa inyo, gagawin ko yung gusto kong gawin sa buhay ko. Gano'n. Kung gusto mo ako suportahan, kung gusto mong kung nandiyan ka lang, okay, fine. Gano'n. Yung isa dito nagiging needy. May mga lungkot o kalungkutan o sad or nagiging yung relationship kasi is like a moody situation. Siguro na hindi niyo minsan okay, minsan hindi, minsan okay, minsan hindi. Kaya hindi yung isa sa inyo nagkakaroon ng pag-i-isolate or pikit bulag na lang, pikit mata na lang ang nakikita. Basta I enjoy this relationship, yun lang ang nakikita ko. Hindi ko naman nakikita kasi yung ano, parang andun na rin din na kung kami. Kung destiny ko siya, okay, fine. Dun ang nakita ko dito sa relationship. Kung siya para sa akin, siya para sa akin. Kamusta po yung money ni Gemini? Ate, tapat ba siya sa akin? Yung isa kasi ano yung isa hindi ganun ka-loyal. Pwede rin kasi na, kung may, hindi ko alam, basta hindi siya ganun ka-loyal o hindi siya ganun na nag-iisip na parang bahala na, parang ganun ang nakikita ko. Bahala na. Ganun lang. Ganun lang. Pero may disloyalty ang isa. Hindi loyal. Hindi ganun ka-loyal. Money. Diba? Inano ko pa kayo talaga. No? Ate, Christmas sa Christmas and New Year, kinaganyan mo kami. Hindi, baraha lang naman yun. Malay nyo, hindi naman new energy yan. Diba? Huwag nyo na lang ano. You need to trust to your intuition. Pero kung masaya kayo sa isa't isa, why not? Diba? Kailangan lang sa inyo dito is maging matatag. Kasi iba dito, maaari may third party to. Sa iba, hindi naman lahat. Sa iba, hindi lang siya nagpo-push forward. Bahala na, effect. Okay, when it comes sa money mo, yes, there's an achievement naman ako na nakikita sa'yo. Yun nga lang, hindi ganun kalaki yung achievement. Pero, at least, di ba, there's a blessing. Ganyan. Maaaring may bibigyan ka ng suporta o may tao makipag-usap sa'yo na, yun nga, kasi nga Christmas and Happy New Year, maaaring hihingi siya ng tulong or ano man yan, to fulfill yung dream niya. May konti lang siguro iba sa inyo medyo stressful pagdating sa pera o may mga iniisip kayo ng mga bagay-bagay na kailangan nyo pang bayaran, kailangan nyo pang anuhan, solusyonan, pwedeng ganon. Sa nakikita ko dito. Sa nakikita ko dito, hindi ka gaanong nag-iisip ng kung tama o mali yung pagkakagastusan mo. Yun ang nakikita ko dito. Halimbawa, basta masaya ka, basta gusto ko, ganun lang. Hindi mo iniisip na kung wala kang strategy or hindi ko naman sinasabi na ano ka. Siguro hindi ka lang nakapag-iisip ng maigi na need ba? Ganyan. Kailangan ba? Dapat ba? Ganun. Hindi ka nag-filter. Ganyan sa nakita ko dito. Basta masaya ka, basta gusto mo, ganyan. Sa iba sa inyo, hindi naman kayo lahat Maaari may mga pinagsisisihan din kayo na nangyari sa nakaraan. Kasi dito, hindi siya maganda. Meron namang achievement. Hindi ko naman masasabi na nandun ka naman sa sitwasyon mo na nai-enjoy mo pa rin naman kahit papaano. The fruit of your labor and success. Kahit papaano, nai-enjoy mo pa naman. Pero, maaring ito is sa iba is may mga problemang pinagdadaanan o may mga problemang pagdadaanan kayo pagdating sa pera. Advice. Oy, next year gagandaan mo. Papasok na pera sa'yo. Pero balanse mo na ha. Mag-umpisa ka na ng bagong financial problem yung iba. May taong may sakit. Okay, when it comes sa advice. Sa advice is, sinasabi dito na mag-save ka raw ng money. This is time to action, focus, to make it real, no? O clear mo daw yung goal mo. Palagi ka daw mag-iisip in advance, tsaka kailangan mo daw palagi na be grounded and
Mag-focus ka daw sa layunin mo, eh, 'no? Kailangan mo na daw this time na mag-settling ka daw ng goal mo this time. Pero yung iba dito 'no, wag ka daw pabigla-bigla or wag kang maging impulsive. Kailangan mo daw planuhin ito, kung paano mo gastusin yung pera mo or paano mo umpisahan o gagawin. Wag ka lang daw mag-manifest kumbaga. Hindi naman niya ikaw pinipigilan na mag-enjoy in life 'no, pero kung medyo nahihirapan ka sa pera, ganyan. Sabi ko nga sa inyo kailangan niyo kasi ng mga emergency fund, 'di ba? Save money ang sinasabi dito 'no, you need to save money. Kailangan mo na rin daw na tamo 7-7 'no, kailangan mo din daw na magkaroon ka ng boundary kahit papaano sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Put a boundary sa mga bagay, sa sasabihin mo, sa paggastos mo, sa pagkain, inumin, kung ano man 'yan. You need to put boundaries and wag ka daw magmamadali. If there's a choices na mangyayari sa'yo, mag-trust ka lang daw sa intuition mo to make a decisions right. Be patient to make a choices. No? And may mga pag-isipan mo daw kung ano yung mga bagay na gusto mo nang gawin, umpisahan, simulan, o aksyonan this time. Yun ang sabi dito. It's up to you to make it happen to eh. Positive motion is needed and syempre, mag-focus ka daw sa mga gusto mong makamit this time. May mga bagay lang na kailangan talaga ng clear mind at kailangan ng mental strength or kailangan mong i-release o kailangan mong mag-escape o kailangan mong lumaya sa isang sitwasyon sa buhay mo na pwedeng ika-frustrate mo or ika-trap or ika-stuck mo sa buhay. Kung saan mga aspeto ng buhay mo yan. Arigatou namaste, God bless.